Hello Habibis! Another day, another vlog! Bali Habibis, gaya ng mga ini-edit ko ngayon is ito yung mga nakatambak na dito sa gallery ko. So, kailangan na nating i-editin para ma-delete na rin natin at para hindi na rin mag-full store yung cellphone natin. So, hindi na tinatanong pero sinasabi ko lang ba. Ang hirap pa ya pag nagbibideo ka tapos biglang naputol kasi full storage ka na. Minsan nakakainis, di ba? Lalo pag yung sinishot mo maganda. Kaya this time, since wala akong wifi kasi walang signal, so gusto kong ubusin ba lahat i-edit. Basta bahala kayo kung papanoorin nyo. Joke lang po. Bali dito may biglang bumili ng gin na package. Ito yung mga video na to is ito yung mga around siguro magto 2 months pa lang yata kami dito sa store. So parang onti pa lang yung paninda namin. Pero medyo madami-dami na kasi meron na kaming soft drinks. Basta yun na yun. Pasensya na kung magulo. Kasing gulo din ang utak ko. Huy, hindi ganon. Bali dito, ito yung parang buong araw ko na to. Ito yung mga time na sobrang hands-on ko pa sa store namin. As in, hindi pa ako nag-a-affiliate. Hindi pa rin ako nagbablog dito. Parang ang purpose ko lang sa video na to is gusto ko lang makita yung mga before and after or magkaroon ng memory ba doon sa mga time na nag-umpisa pa lang kami, yung mga time na wala pa kaming tinda. Yung pagka nahirapan ka, pag nasa dulo, pag nag-success ka na, tapos nahirapan ka, may makukumpara ka or may comparison ka ba? Tapos masasabi mo sa sarili mo na thank you God kasi ngayon nga ang dami ko ng paninda, dati nga wala eh. Alam mo yung pangpalakas loob ba? So dito I think nagsusulat ako ng liham. Nagsusulat ako dito para sa kapatid ko yung mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa kanya ng personal. Kasi ito yata yung time na nag-a-apply siya or paalis na siya papuntang ibang bansa. Kasi nga sa dami ng pinagdaanan namin or pinagdaanan din niya is may mga bagay na kailangan talagang isakripisyo. So, parang sa akin, marami akong mga sinasakripisyong bagay. Pero sabi ko nga, mukha lang akong sobrang strong. Pero tao pa rin ako nasasaktan. Huy, nagdodrama yan. Eme. So, ito yung buhay negosyante. Yung kakaiyak mo pala. Yung wala ka bang karapatang magdrama. Yung kahit tumulo yung luha mo, pupunasan mo na lang. Kasi may bumibili or may customer ka na kailangan mong asikasuhin. And ito yung mga time na sobrang lungkot din ang puso ko. Since na ako yung tipong ate na gusto ko talaga na maging maganda rin yung buhay ng mga mahal ko sa buhay. And ako rin yung ate na sobrang baba din ng loob ko or luha ko. Pero siguro pinatatag din ng pagkakataon ba. Yung pinatatag ng mga pinagdaanan sa buhay. Minsan kasi may mga bagay na kailangan mo talagang harapin kahit na ayaw mo. May mga bagay na pipiliin mong harapin, pipiliin mong gawin kahit mahirap. Dumating kasi sa time na dalawa lang yung choice ko. Either lumaban or umuwi sa probinsya at doon magsimula ulit since naman na kahit papano may napundar naman tayo sa probinsya. Or meron naman kahit papano yung pamilya natin. Hindi man mayaman, pero at least masasabi natin meron sariling atin or meron sarili yung pamilya natin or magulang natin na pwede natin takbuhan once na tayo nawalan. Pero sabi ko nga, nandun pa rin ako sa goal ko na gusto ko makapundar ako ng sariling akin. Yung masasabi kong akin talaga. Kaya mas pinili kong magtiis at lumaban kaysa sumuko. Mas pinili kong maging grateful or magpasalamat kaysa magreklamo. Mas pinili kong ilaban yung totoong gusto ko sa buhay. Kahit na mas madalas na sumusuko na yung utak ko, yung katawan ko. Kasi nga gusto ko magkaroon ng magandang buhay. Nasabi ko sarili ko, kaya kong mag-umpisa Lord, basta ibigay mo lang sa akin yung buhay na gusto ko. Yung buhay na gusto ko sa magulang ko. Yung buhay na gusto ko sa anak ko. Yung buhay na gusto ko kasama yung loved ones ko. Yung pagkalinapitan ako ng mahal ko sa buhay is meron ako maibibigay.
Pasensya na po ako, medyo nagdadrama tayo. Pero yun kasi yung nararamdaman ko ngayon. So, sa inyo ko na lang din i-share. Pero gaya nga sabi ko guys, mas pinili kong lumabang kaysa magreklamo. Mas pinili kong magpasalamat kaysa hanapin yung mga bagay na wala sa akin. Kaya sabi ko, Lord, okay lang mahirapan ako. Basta 1 to 2 to 5 years from now, mababalik kung ano yung deserve ko na buhay at ano yung buhay na gusto ko. Sabi nga nila, mas okay nang mahirapan ka habang bata ka pa, habang malakas ka pa. Ako kasi yung tipong tao na sobrang tamad ko. Yes, tamad po akong tao. Pero gusto ko din ng marangyan buhay at magandang buhay. Yung pwede akong magpahinga anytime na gusto ko. Yung pwede akong bumili ng gusto ko. Yung pwede kong ma-spoil yung sarili ko anytime na gusto ko. Yung pwede kong mabigay yung mga gusto ng mahal ko sa buhay anytime na gusto ko. Hindi man ngayon, pero alam ko sa sarili ko na darating yun. Hindi man ngayon, pero alam ko na darating at darating ang time na yun na matutupad yun. So, manifesting muna tayo ngayon. Kasi naniniwala ako na lahat ng pangarap natin kayang ibigay ng nasa itaas. Ihinahanda lang tayo. Nai-excite ako lagi, lalo pag dumarating yung time na sobrang nahihirapan ako. Kasi alam ko na pag nahirapan ako, ang kasunod nun is ginhawa na. Alam ko na pag nalagpasan ko yung isang pagsubok, alam ko na sa next time tatawanan ko na lang to. Hindi madali, pero kaya. Hindi mo masasabing para sa iyo isang bagay hanggat hindi mo ginagawa at hindi mo binigay yung best mo dito. So what kung mag-fail ka doon sa bagay na yun? At least tinry mo. Mas okay nang sumubok kaysa sumuko. Mas okay nang lumabang kaysa manghinayang sa buhay. Mas okay nang napagod ka o nahirapan ka nang bata ka pa kaysa mahirapan ka kung kailang matanda ka na. Kaya ako, Lord, ikaw na pong bahala. Gagawin ko yung part ko, gagawin ko ang lahat, whatever it takes, at least makuha ko lang yung mga gusto kong buhay at deserve ko. Kaya please God, gabayan niyo ako. Kaya gabayan niyo po kami God sa lahat ng mga ginagawa namin sa buhay or desisyon namin sa buhay. Ang dami ko nang sinabi, basta yun lang yung mas piliin mong lumabang kaysa sumuko. Anyway, thank you so much sa lahat ng customers namin kasi nakikita ko kung ano yung progress ng store namin at paano kami tinatangkilig or paano mo kami nagugustuhan. Nabubulol na ako pero thank you so much everyone sa lahat ng bumibili at lahat ng nasisiyahan sa mga binibenta namin. Sisikapin namin lagi na maibigay yung best namin at maibigay yung service na deserve nyo. Deserve. So hanggang dito na lang guys. Bye-bye.